So, ciao guys! Ciao po sa inyong lahat. Again, so tungkol ulit tayo, pag-usapan ulit natin yung tungkol sa naging check-up ni Gio sa kanyang doktor. So, mali yung sinabi ko na hindi nila alam, hindi nila masabi. So, yung una naging findings talaga sa kanya. So, ang pinaka first appointment niya, kasi is para siyang 2 or 3 months pa lang nun. So, nahihirapan sila na tingnan yung mata ni Gio kasi baby pa nga lang siya noon. Then, syempre, mahirap basihan dahil hindi nga nakakasalita yung bata. At saka, hindi mo siya masasabihan na i-open ang eyes niya, na tumingin siya doon, tumingin siya dyan. Kasi yun yung unang ginagawa ng mga okulistika dito. So, tinitingnan nila kung ano yung nakikita ng bata. So, they are using flashcards, they are using toys, para sundan or tingnan ni Gio yung mga object. Kung nakakasunod ba siya or nakakakita siya sa parting to, parting yan, ganon. Hanggang sa nagkaroon uli siya ng second at third check-up dito sa Verona. So, yung naging second check-up niya is mga 5-month-old siya noon. So, again, maliit pa si Gio, baby pa siya. Hindi pa masabi talaga. Pero, hanggang sa nagre-react naman siya doon sa mga flashcards, tsaka sa toys, is nagkakaroon naman ng improvement or nagkakaroon sila ng analyzation tungkol sa observation dun tungkol sa mata ni Gio. So, after nagkaroon siya ng third check-up, ini-refer na kami sa Vicenza. Kaya kung makikita nyo, yung mga video namin is namamasyal kami sa Vicenza. Pero sa totoo lang, stress na ako noon. At talagang mahirap para sa isang magulang na nakikita mong nahihirapan yung anak mo, pinipilit imulat yung mata, hindi siya nagre-response or hindi siya pinipilit siya. As in talagang, alam mo yung wala kang choice kundi sundin kasi alam mo na ikabubuti ng bata yun. So, sa Vicenza nga, ang sabi ng doktor talaga is kailangan na siyang operahan. Sabi namin, baka naman merong other option, baka pwedeng medication na lang or therapy kasi syempre as yung bata is baby pa lang. Natatakot ako na kung ano mangyari sa anak ko kasi baby pa lang tapos kailangan ng operahan. So, iyon. So, sabi naman nila is minor operation lang. Kailangan lang daw tahiin yung kanyang talukap ng mata. Tapos, may silicone lang daw na itatahi, ganun. So, hanggang sa inantay na lang namin yung kanya magiging appointment, at doon na nga nangyari yung kanyang operation. So, as parents nga ni Gio, so, syempre, gusto namin meron din kaming knowledge tungkol dun sa sitwasyon ni Gio. So, yun nga, droppy eye or kirat kung sa atin yun. At doon nga nabasa nga rin namin talaga na kailangan talagang tahiin yung mata niya, yung talukap ng mata niya para maimulat niya or matulungan siyang imulat yon ng maayos. Kasi kung hindi magagawa yon is mahihirapan si Gio makakita ng ayos. At yun lang muna for now. Ciao!